nagtataka rin ako, wala pa ang closing, nandito ka na. Tapos naman po, July 29. Ano tapos na doon ang ano? Dito hindi pa. Akala ko wala pa natapos. Tapos naman. Bakit hindi ka nagsabi sa akin nga, tapos na, kunin muna ako dito. Hello mga kababayan, magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta na kayo dyan? So nandito tayo ngayon sa simbahan mga kababayan. Mag-update lang ako dito sa ating simbahan. So sirado ito mga kababayan. Hindi tayo makapasok kasi wala tayong yabi. So si ay nandoon sa ating igsoon mga kababayan. Siya yung tagahawak ng yabi. So, hindi tayo makapasok. So, nandun sa loob mga kababayan, nakita na natin nga ayos na ang ating simbahan dyan sa loob. So, yung mga bangko natin, yung mga yung mga upuan natin ay ayos na rin mga kababayan. So, dito na lang sa labas yung ating tatarbahuin nga hindi pa naayos mga kababayan. So, dito ay ano, dito sa labas, dito at saka doon sa kabila ay hindi pa na ayos. Kailangan pa itong lagyan ng ano, yung puro man siguro para plain sa kanata. Lagyan natin ng puro para ma-plain mga kabayan, saka natin pipinturahan para maayos yung ating simbahan. Pero sige lang, dahan-dahan lang tayo kasi alam mo naman ang panahon ngayon na medyo hipit. So, may awa pa rin ang Diyos, no? Ang Diyos lang ang bahala. Magdadasal lang tayo na may mga blessing na dumarating para sa ating simbahan. So doon sa kabila mga kababayan, nandoon ang bahay nila Christy. So doon siya mga kababayan. Puntahan natin si Christy mga kababayan at kakausapin at kukumustahin natin yung kanyang pag-aaral. So pupuntahan natin si Christy mga kababayan, kukumustahin natin siya ngayon. Samahan nyo na lang ako mga kababayan. Okay. Kumusta? Okay lang naman. Pasok tayo sa bahay niyo. Pwede? Sige, pasok tayo mga kababayan. Nandito din si Merlin. Hello Merlin, kumusta? Okay ra. Okay ra. Kumusta yung buhay natin dito? Marunong ba kayo magtagalog? Medyo lang. Medyo lang. May konti ng Tagalog ito mga kababayan. Kumusta yung pag-ugpa dito? Ay, pag-ugpa. Hindi pala. Alam niyo mga kababayan, yung pag-ugpo ay sa Tagalog ay kalagayan. Kumusta yung pag-ugpo niyo dito? No? Kumusta yung kalagayan niyo dito? Yun. So, nandito yung magkakapatid mga kababayan. Laging happy si Merlin kahit hindi siya masyado makakita pero happy siya mga kababayan. Alam niyo mga kababayan ay meron akong natatandaan nung una pa lang nung una silang nagkita ni Sir Paul, si Merlin, hindi pa kami nagkakilala ni Sir Paul. Yun ang sinasabi ko kahapon nga gusto kong puntahan si Merlin at si Christy. Gusto ko lang siyang kumustahin. Alam ko naman mga kababayan nga makaintindi ito ng Tagalog si Christy. At saka si Merlin, makaintindi ka ng Tagalog. Ha?
Ayos. English at form. So yun mga kababayan, kasi po ay nung una, sila ang unang natulungan ni Sir Paul mga kababayan. So huli lang ako. So kaya ay nagpunta ako dito dahil po sa kanila mga kababayan, dahil po kay Merlin, naabutan din ako ng biyaya galing kay Sir Paul. Ay yung bahay nila nandito at saka yung bahay ko doon po sa unahan. So pag nakita sila kay Merlin, so nakita din nila ako kinabukasan mga kababayan. Yun ay hindi ko yan makakalimutan kasi po ay kung hindi po dahil kay Merlin, hindi rin makapunta si Sir Paul. Hindi rin niya ako makikita mga kababayan. So maraming salamat sa Panginoon dahil po ay siya po ang may gawa sa lahat. No? Siya po ang nagbigay ng pamamaraan para makatulong, para mabigyan tayo ng mga biyaya at matulungan tayo. So, unahin muna natin ito si Merlin. Kumusta yung mo dito? Pamumuhay mo dito, Merlin? Mura gyapon lisod kayo. Usahay pagkauna mo pamahaw kamuti paniudto kamuti niya. Panihapon kamuti gihapon. Mura gyapon. Pareha sa una mura gyapon. So, walang pagbabago. Wala uy. Yun mga kababayan, sabi ni Merlin nga ganun pa rin yung kanilang buhay nung una at sa ngayon. Walang pagbabago. So, pagkain nila ay kamuti, pamahaw, kaniudto, kamuti, kanihapon, kamuti. So, ganun pa rin. So, sana po ay mabago naman ang kanilang pamumuhay. Mahirap kasi kapag lagi na lang kamuti. Lalo na kapag mag-aral tayo. No? Dito kay Christy. Si Christy, kumusta man ka Christy? Kumusta yung pag-aral mo? Nakita ko kasi si Christy mga kaubayan ay laging dumadaan doon sa bahay papunta ng eskwelahan. So sigurado ako nag-aral pa rin si Christy dito. So nag-aral ka pa dito. Ako. So mabuti ay pinapatuloy mo ang inyong pag-aral. So alam mo Christy, ang hirap ang walang pinag-aralan. Alam mo ako na mismo magsasabi sa iyo na mahirap talaga kapag wala kang pinag-aralan. Ayos lang kapag dito ka lang sa mundo. Pero hindi natin alam ang takbo ng buhay natin. Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng ating buhay. So tulad ko, napunta kami ng Thailand. Wala mo ay sobrang kaba ko. Kinakabahan ako. Parang ikakamatay ko na mga kaubayan. Parang masabi ko sa sarili ko nga, parang wala na akong bukas. Pero sabi ko nga, ano ba itong kaba ko? Hindi na mawawala-wala. Dahil po yan sa wala akong pinag-aralan. So ang hirap pag pumunta tayo ng ibang lugar na wala tayong pinag-aralan. So mabuti na lang ay meron si Sir Paul laging nakakalala at si Peter Paul laging nakagabay sa amin. Laging nagagabay sa akin. Tinutulungan nila ako at yung buong team mga kababayan. So maraming salamat kay Tita PB Love sa aming sponsor sa aming pag-abroad. So kahit ilang sandali lang yun, 3 araw, pero yung kapalit ng kaba ko mga kababayan ay happy naman kasi nandoon na kami sa Thailand mga kababayan. So maganda na yung ating naramdaman. So yun lang ang mo dito. So, kapag yung kinakain
Pag ano ang kinakain ni Merlin, yun din ang kinakain niya. Punta, kamote. Punto, kamote. Hapon, kamote, gapo. So, pero makakaon gyapon mo bugat sa akin. Magbaligya yung kanyang papa o plano, so makabili sila ng bigas. So, ano mga kababayan mo, hirap talaga. So, nung unang punta mo dito, unang abot mo dito, parang naano ka, parang hindi mo na kaya kumakain ng mga buti kasi sanay ka na doon sa tinitirahan niya. Kasi nandoon ka, ilang buwan ka doon? 2 years. 2 years ka doon. Tapos, ang kinain mo doon ay mga bigas, mga kanin. Pag-uwi mo dito ay kabuti na lang, parang mahirap sa iyong kalagayan na 2 years ka doon. Yun ang kinakain mo, kanin. Tapos, pag-uwi mo dito balik ka naman ng pagkain na kamuti. Pero nakita ko sa'yo ay namamayat ka. Dahil din siguro sa pagkain, nakukulangan. Diba? So, is lang. So, pagkatuloy mo lang yung pag-aaral. Noong una, sa pinitirahan mo, nabihan ako ng mama mo nga ipakuha ka. Sabi niya, tulungan mo ako nga kunin natin si Crispy doon. Sabi ko naman nga, hindi natin pwede kukunin. Kailangan natin nga, magpapaalam tayo kay Sir Paul bago natin kunin. So, tinawagan kita, di ba? Tinawagan kita, kumusta man ka diha? Di ba may mga nga tinawagan kita doon nga tatapusin mo pa yung closing o hindi na? Sabi mo sa akin nga, tatapusin ko muna ko yung closing bago ako. So, yun, hindi na ako kasi tatapusin mo pang closing. At hindi ko na din sinabihan sa Sir Paul noong time. So, nagtataka rin ako, wala pa ang closing, nandito ka na. Tapos naman po, July 29. Tapos na doon ang Dito hindi pa. Akala ko wala pa natapos. Tapos Bakit hindi ka nagsabi sa akin nga, tapos na, kunin muna ako dito. Hindi, akala ko kasi na magkapareho dito sa atin. Iba pala dito, iba din doon sa kabila. Iyon pala mga kabayan. Tapos na pala yung closing bago siya kinuha ng mama niya. So, kaya ay hindi kami nagka-intindihan. So, ngayon ay payo ko lang sa'yo, kahit mahirap ang buhay, kahit kamuti man yung pananghalian natin at pananghapunan, hindi yan babag sa ating pag-aaral. Hindi yan hindi yan hadlang sa ating mga pangarap sa buhay. So, kailangan maangkin natin ang pangarap natin. Diba? Kasi mahirap kasi pag wala tayong pinag-aralan. Kasi may kasabihan nga kapag wala kang pinag-aralan, sa tangkungan ka lang pulutin. Diba? Ang sakit, diba? Pero sa akin, hindi na ako masasaktan. Kasi totoo naman. Kapag nandoon ka sa siyudad, kapag wala kang pinag-aralan, mababa talaga yung lipad mo doon. Hindi ka makalipad ng mataas. Para kang, kakilala mo yung langgam? Yung langgam sa atin, sa Bisaya, lumilipad-lipad, di ba? Pero sa Tagalog, ang langgam sa kanila, kumakamang-kamang. Parang ganun tayo kapag wala tayong pinag-aralan. Kapag nandoon tayo sa siyudad, kapag nandoon tayo sa bayan, para tayong langgam nga magtamang lang yun. Mo na nga encourage na ko sa imo nga para engage sa pag-eskwela bisan pa man sa mga
bisan pa man sa mga kapobrehon na to, dili nato imo nga babag nga dili ta makapalay ng eskwela. So ako ay dili man sa ingon nga adunay uban nga moingon nga ay tambag-tambag man si Peking Bombay. May rabag na grado. Dili ingon anak ay suod. Ako ay usa ko nga na-realize na ko nga lisod gid kaayo kung wala tay grado. So mao na nga ang encourage po na ko sa akong mga kababayan nga katutubo nga kinahanglan gyud nga mopadayon sila og eskwela. Kay mga bata pa sila. Mao na nga ipadayon gyud nila ang ilang pag-eskwela kay lisod kaayo kung wala gyud tay grado. Mao na nga I hope nga masabtan ko nimo ang imong pag-eskwela kana ay forever na nga magtamang mga forever na ang madala-dala nimo. Bisag asa ka, dili nimo na mabiyan ang imong kaalam. Ang hinaot ko nga ipagpatuloy lang yun nimo ang imong pag-eskwela. So, ngayon ay meron akong dala dito nga ang bili mo lang ng ang baon mo sa eskwelahan. Meron akong konting dala dito mga kababayan, konting pira para lang ito sa kanilang baon. So kahit maliit lang ito mga kababayan, at least makatulong tayo sa kapwa natin. So bigay ko ito sa kanya mga kababayan para po sa kanyang allowance sa pag-eskwela. Pambaon mo lang ito. Pambaon mo, pangbili mo ng shampoo mo. Bili ka natin ng hapunan nyo para iba naman ang hapunan nyo ngayon. Hindi naman kamuti. Makabili na kayo ng bigas. At saka no problem sa ulam nyo. Kasi meron namang chicken. Bumili pa na yung chicken. So yun mga kababayan, ay happy ako dahil nakausap ko na sila. So maraming salamat sa pagtanggap nila sa amin dito. Kasi magkalapit lang yung simbahan sa kanilang bahay. So sana po mga kababayan at huwag niyong nakalimutan sa suportahan ang Pugong Biyahero team. So maraming salamat sa inyo na walang sawang nagasubaybay sa aming mga vlog. Ako ay walang sawang magpapasalamat sa inyo dahil po mga kababayan, kapag wala kayo ay hindi namin maipatuloy ang aming pagmimisyon dito sa kabundukan. Yun lang mga kababayan. Salamat po sa inyong lahat. Bye-bye!